be running as the chairperson from ASAP Pilipinas. So, kinikilala po natin na syempre ang pinakauna pa rin pong problema ng UP Manila, kasabay po na ibang UP campus ay yung kakulangan po sa subsidiya na nanggagaling sa gobyerno. So, kahit po na tumaas yung ating UP budget, it increased for around 4 billion. Kinikilala natin na iba po yung issue ng pagtaas o pagbaba dun sa issue ng kung sapat ba ito o hindi. So kaya naman po, ang offshoot nito ay nagre-result po tayo sa privatization and commercialization schemes, which po yun yung pangalawa nating problema. Makikita po natin ito sa pag-implement po ng STFAP, ng No Late Payment Policy, kung saan po kumikita po yung administrasyon dun po sa mga interest na binabayaran ng mga estudyante mula po dun sa interest na binabayad nila mula sa student record. And last but not the least po is yung lack of facilities na alam po naman natin lahat yung court zone incident, diba? Kung saan nakita po natin ang na-compromise po ang security ng mga estudyante dahil po sa kakulangan ng fasilidad. So, we in ASAP Kutipunan firmly believes that education is right. However, we see that the government believes otherwise. So, it treats education as a commodity, a product to be sold to those who can only afford it. Kaya nga ngayon, di ba, tumataas yung mga tuition fee, not only of private schools, but also of public institutions, such as the state universities and colleges. A concrete example would be that of UP. Kaya naman nakikita natin na hindi lahat ng pumapasa sa UPCAT ay tumutuloy sa universidad sapagkat kinikilala nila na mataas yung tuition fee at marami pang ibang gastusin na kailangang bilhin para magkaroon ng access to education. And kung paano niya nakaka-apekto. So, kino-question natin yung government kung talaga bang public university pa ang UP, kung hindi na siya nakaka-cater dun sa mga masa, dun sa mga manggagawa, at dun sa mga magsasaka na gustong makapag-aral dun sa ating universidad. Ayan, so, tingin ko yung kumakatawan sa akin is yung si Pai, galing dun sa Life of Pi. Kasi sabi nga nila, parang fear, yung kinokor niya yung fear, kahit na hindi niya alam kung ano yung mangyayari, tuloy pa rin siya ng tuloy, and katuloy pa rin niyang dun sa journey niya, napagbuti niya yung pagkatao niya, tsaka, naging mabuti siyang tao, tsaka nakita niya kung ano yung mga pinaniniwalaan niya talaga. Kumbaga nagkaroon siya ng self-identity.